Champion na naman si Grandmaster Magnus Carlsen sa kakatapos na Grand Chess Tour Rapid and Blitz Poland. Pero dito po sa Champion Chess Tour, Wesley So, na inakala ko na nalaglag na noon nakaraan kasi natalo. Aba, napunta lang pala sa losers bracket ng Division 2 at round 3 na sa losers bracket. So tinalo niya po nung first round si Van Poris, tapos Dimitri Kolar. Eto naman, kalaban niya si Andrei Isipenko na nilaglag si Fabiano Caruana. At ang matindi dyan, kung si Wesley So mananalo sa match nila, next opponent niya po si Dubov. Tingnan natin kung anong mangyari dito. Game 1, dalawang laban po ito ng 10+2. Unahan maka 1.5 pag nagtabla at Armageddon. So ito po yung game 1 nila. Puti si Wesley, E4, E5 ang nangyari. Nag-Knight F3, Knight C6, and then Bishop C4. Italian po ang pinili ni Wesley. Nag-Knight F6 lang po yan, nag-D3 lang, nag-Bishop E7, nag-castling lang, nag-castling lang din, and then A4, agresibo sa queen side na sinagot lang ng D6. Pagka D6, nag-A5, tuloy-tuloy ang atake ni Wesley. Nag-A6 po yan, and then nag-Knight C3, tamang develop lang. Tumira po ng Bishop E6, pinapalit yung Bishop, na kung saan, tinalon lang ni Wesley yung Knight sa D5. Hanep, no? Pinapalit lang yung kabayo sa kabayo, pero hindi pinalit sa kabayo-kabayo yan. Kinapture po yan ng Bishop at binawi ng pawn. Ngayon, ang tanong dito, coach, meron natang tira ng Knight B4. Bagsak ata yung D5. Aba, okay lang yan kasi meron naman palang C3. Ha? Binigay yung pawn. Kasi pagka-text, meron pong Queen B3 at lahat po yan ay engine move na binitawan ni Wesley, no? May pressure po dito, may pressure din po doon. Kaya napilitan na lang po yan, mag C6 at pagka C6 si Wesley, kinapture na po yung B7. Siyempre, babawi po yan. Tumira po yan ng Queen E8 para depensahan yung C6 na sinagot ni Wesley ng balik lang. Uuwi na yung Reyna boundary na Nakatikim na, baka makulong pa. Tatakbo na yan. Ang ginawa po ng Queen D7, tumira po ng Queen C2, nag-Knight lang po sa may C7, umatras yung Bishop. Bakit? Kasi tetempohan po ng tulak So at least pag nandito ka na, kung mag-D5 ngayon, libre yung pawn sa may E5. Kaya nag-8-6 na lang muna yan para hindi makatalon yung Bishop or yung kabayo sa may G5 na tinirahan ni Wesley ng D5 or D4, inipor lang. Pagka E4 takbo sa dito, nag-D5 na para suporta sa E4 na tinirahan ng F3. Ayun, grabe ka, excellent move. Kasi pagka takes po dyan, Knight takes, ayun, babalik yung kabayo doon sa may E5. According sa engine evaluation, medyo close to equal pero may konting kalamangan ng puti. Pagdating naman po sa oras, lamang ng halos 1 minuto si Isipenko. Dito po, ang tinira ni Isipenko, nag-Knight E4. Si Wesley So naman, nag-Knight E5. Ayan, atakado Reyna. Tumakbo po yan sa E8. Tapos, tumira ng Bishop F4. Develop lang. Nag-Bishop D6. Tamang pina-activate lang din po yung Bishop. Nag-Rook lang po sa E1. And then, nag-F5. Antindi ng kabayo dito. Pero malakas din yung Knight ni Wesley So dito. Ang problema ni Wesley later on, baka tirahan po ng G5 Anyway, anong ginawa ni Wesley? Nag-queen lang po sa may A4 na hindi daw ganun kaganda pero hindi ko maintindihan bakit hindi kasi ina-attack ito 'Di ba? Anyway, sabi ng engine, hindi daw ganun kaganda kasi pwede daw ibigay yan. Ibibigay lang by simply playing Knight E6, hitting the Bishop. O kasi pag nawala yung Bishop, babagsak din to. Yun daw ang tira. Pero ang ginawa ni Isipenko, Knight B5 So pagka Knight B5, tumakbo yung Queen pabalik kasi wala na siyang ginagawa doon. Nag-King H8 and then nag-H4 si Wesley. Bakit po kailangan niya yung H4? Kasi nga po, mag-G5. Anyway, G5 pa rin. But in this case, hindi na yan ganun katama kasi pagka pawn takes, atras yung Bishop, kahit papano, naku po, medyo kailangan mo bantayan lagi yung square na yan, no? Yung King hindi ganun ka-safe So, ang tinira po niyan, nag-King G7. Baka kasi ma-check nga doon. Tumira naman po si Wesley ng Bishop sa B1. Ayun, hindi pa daw ganun kaganda. Ibalik natin. Ano ba ang gusto ng engine? Ang gusto ng engine po, Rook daw po dito. Tapos gaganito. Ayan, something like that. Pero ang Bishop B1 is still okay pa rin naman. Hindi lang nga lang siya best move. Ang ginawa po, nag-Knight po sa C7. Nako, na mali. Ang pinakamaganda daw, kasi sa ngayon po, kung titingnan yung position ang lakas ng kabayo, may weakness dito. Ang easiest way to get rid of that weakness daw is to go C5.
O, pag kinapture niya, may capture pa doon. Yun ang pinapatira equal. Kaso umatras yung knight sa C7 eh. Gusto niyang umikot-ikot dito. Kaso si Wesley tumira lang po ng bishop takes E5. At pagka-capture ng pawn, eto na. 2 minutes na lang si Wesley. Siya po ay tumira ng medyo malinaw. Ang sinasuggest ng engine, for some reason, rook E3. Tapos yung rook E3 daw po na yan, pwede mong i-rook dito, pressure, or rook H3, makapasok na ganun. Kaso, ang ginawa ni Wesley, yung tiradang makatao eh. Ito po, ba't makatao? G5. Kahit ako nakita ko yung G5 agad eh. Bakit? Kasi sisirain mo yung pawn structure ng kalaban mo. At pag nag-F4, libre yung pawn. Pero, mali pala yan. Kasi, F4 pa rin ang tira. F4 pa rin. So, kinapture po yung pawn na libre. Pero pagka knight D5, aray ko po. Sakit ng knight, papasok. Kaya nga po sabi dito, ang papasukin mo na yan. Ang itira mo na lang, rook E1. Ayan, ganyan. Baka pwede ka na mag-sacrifice dyan. Parang ganun po yung gustong gawin ng engine. Pero ang tinira ni Wesley, Queen D3, na medyo mali. Ang cute tingnan ng Queen D3 sa totoo lang eh. May mga idea po yan, pwede pumasok dito once the rook move away. Kaya tumalon dito, kakainin. Diba? Tapos kain doon. May mga pasok-pasok. Kaso, hindi pala maganda yan kasi may Queen E6 lang na depensahan na-develop yung Queen. Matindi yung pressure po sa G4 na kung saan pag nawala yung knight makakain. Putang anak ko. Anyway, pagkatira po ng Queen E6, si Wesley So tumira po ng knight F3. Ang knight F3 mali daw sa kadahilanan na may Queen takes G4. Pero okay lang po si Wesley So. Sabi niya, planado ko yan. Magkiking move lang ako. Kaso, ano ang gagawin mo pag tumira po ng Queen H3 tapos G5 na hindi nakita ng kalaban? Wala na kasi silang oras yan, less than 2 minutes. Ang tinira po is Rook H8 na mali kasi Wesley So biglang nabuhay. Meron pa siyang Rook G1 na tirada. Anong meron sa Rook G1? If the Queen moves away, babagsak po yung G5. Be quiet. So, babagsak yung G5. Kaya, ang ginawa niyan, ito pala taga-plano niyan, Rook takes H2. Siyempre, binawi na kabayo. Tapos, Queen H4. Yung pala yun. So, in case po natabihan mo yung kabayo, kasi dalawa po na-atake niyan, king saka knight, may knight check. Diba? Kaso, sabi ni Wesley, wag kang magulo. King F1 lang ako. Sa'yo na yung kabayo, pero hindi mo pwedeng tikman yan. Bakit? Ano po mangyayari? Pag kinapture po yung kabayo, ito po mangyayari, rook takes. Saan pupunta yung king mo? Pag pumunta ka dito, ito ba't hindi? Rook E6 sacrifice. Pag kinapture mo yan, check lang po. Punta ka dito, check na naman. Kahit saan ka pumunta, mamatiin ka na. Grabe. Balik po tayo doon. No? Kaya hindi po pwedeng kainin yung kabayo. Ang ginawa ni Andre Kin, sabi niya, isipin ko muna yung tira. Pwede ba to? Knight E3 na mali. Mali daw. Bakit mali? Kasi meron pong Queen takes Rook. Anong meron sa Queen takes Rook? Hindi makain, may capture na gano'n nakapin. Kaso makakain yun, di ba? Aba, kaya ang ginawa po ni Wesley, nag-Rook takes E3. Ay, hindi nakita ni Wesley Queen takes E3. Kasi nag-Rook takes E3 po siya. Ang problema, pagka-capture, equal lang. Anyway, yan na nga nangyari. Queen takes E3 lang si Wesley. Tapos dito, instead po nakainin yung kabayo na dapat daw itira. Kaso ang gulo kasi niyan eh. Nakakatakot po kasi. Kaya yan yung ginawa ni Wesley Kasi may mga ganyang pressure parang mamamate. Ang tinira po, Rook F8 na kung saan. Tapos agad pagka Knight F3. Kasi na-save na yung kabayo, may pressure pa rin po sa G5, may threat pa nga sa Queen, do nakapil po yan, anong gagawin mo? Ang tinira po niyan G4 lang yung pala yung plano. Kaso kinembutan lang. King E2. Hindi naman kasi matakes dahil nakapin. Aray ko, at walang check. So, ang ginawa niyan, Queen H5 na lang, pero pagka Queen G4, wala na.
ubos na po yung mga pawn. Lamang po ng pawn, babagsak pa yung G-pawn, magiging dalawa. So, kinapture po yan takes, and then the king move, kinapture yung pawn. Kuming move, umatrasan po sa G1, nagpin, pero chumek lang si Wesley. At pag tinex mo, ganun, bagsak tore. Kaya napilitan po yan, tumakbo sa loob. Kaso, umatras lang yung bishop or yung kabayo, threatening the bishop. May mga threat na check. Wala na. At dito po nag-design na. At dahil doon, game number 1, panalo si Wesley. Eto matindi, game number 2. Tingnan nyo po yung nangyari. Itim naman si Wesley. So dito, tingnan nyo po yung nangyari. Ang gulo ng laban, no? Magulo yung laban, guys. Hindi nag-costling si Wesley. Ayan, no? Gulo, nag-sacrifice, pero ginanunan lang ni Wesley. Grabe, Ang gulo tulak. Talon kabayo. And then, boom! At dito po, completely winning bigla si Wesley. Nagkapanika niya. Naubos yung pawn niya. Ayan, Pero, since tabla lang kailangan ni Wesley, tinabla. Though, madali na din ito yung panalo. Kaya lang, it doesn't matter naman kahit manalo o hindi. Tabla lang kailangan. Kaya dahil doon, pasok si Wesley sa quarterfinals na po ata ng loser's bracket. At ang kalaban niya po, walang iba, kundi yung idol ko, Daniel Tubo. Abangan po natin. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share. Salamat po sa support. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.